magandang araw pong muli mga kababayan, at sa oras pong ito ay bumabati po ako sa mga kapatid at sa atin pong mga kababayan sa Luzon, Visayas at Mindanao at sa iba't ibang panig po ng mundo. Sana po ay nasa maayos na kalagayan po kayo. At sa oras pong ito mga kababayan, may good news po tayo. Pakinggan nyo po ang good news ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ito po. Inaugurate this new promotional program, I suppose, for our public transport system. Alam nyo kasi, ang kultura ng Pilipino, ang linggo, para sa pamilya yan, para sa mga mahal sa buhay na magsama, na makapag-bonding ng konti. Kaya ginawa namin, ay gumawa kami ng programa, ay ang tinatawag 1+3 program. Ibig sabihin, pag linggo, bibili ka ng isang ticket, +3 ang pwede mong isakay. Ibig sabihin, sa isang ticket, 4 ang pwedeng sumakay. Para naman mabigyan natin ng pagkakataon yung ating mga pamilya, mga magkabarkada na magkasama. Pero kami, lumampas kami doon sa 1+3, kaya si Congressman Santo nagbayad ng sarili ng ticket. Pero yun ang aming, sana naman, mabigyan natin ng pagkakataon ang ating mga kababayan na maramdaman nila yung linggo. Kasi alam naman namin na napakahirap ng oras ng commuter. At madalas nating marinig, wala na kaming oras para sa pamilya. Dahil pagdating namin, tulog na lahat. Aalis kami, tulog pa. Kaya naman, sinasabi namin, bigyan natin ng chance naman na magsama, na hindi additional, hindi may dagdag na pagbayad, para lang makasama ang inyong pamilya. Kaya nandito na yung ating program na 1+3. Meron pa akong isusunod na announcement dahil marami kami doon sa pinaplanong EDSA rehabilitation. Ang daming bumalik na nag-aalala paano yung trabaho namin. Kung ang pag-commute namin ay napakatagal na, madadagdagan pa na 1 oras, 2 oras, wala na talaga, hindi na kami uuwi. Kaya tinitignan po natin etong nangyari. Bukod pa doon, meron tayong mga nakita na mga bagong teknolohiya na hindi natin ginamit doon sa pagplano sa EDSA rehabilitation. Kaya in-instructionan ko si Secretary Vince Dizon at saka si Secretary Manny Bunuan ng DPWH, ay sinabi ko, pause muna doon sa rehabilitation. Huwag muna natin gagawin. Dahil pag tinitingnan natin yung cost-benefit analysis, maganda sana kung maayos natin. Ngunit, ang laking sakripisyo ng 2 taon na masyadong mabigat, masyadong mahigpit ang traffic. Kaya pause na muna yan, at sabi ko sa kanila, bigyan natin ang sarili natin ng 1 buwan. Pag-aralan natin itong mga bagong teknolohiya na nakikita natin. Pag-aralan natin, gumawa tayo ng magandang plano. Baka naman, imbis na 2 taon, magawa natin sa 6 na buwan, magawa natin sa 1 taon, whatever it is. Tingnan natin kung anong available sa atin. Pero sa ngayon, maliwanag na napakarami ang mahihirapan pagka tinuloy natin yung EDSA rehabilitation. We will find, in other words, ang sinasabi ko, we will find a better way na hindi masyadong mahirap para sa ating mga commuter. Yun lamang. Ngayon, sasakay na kami ng tren. Maraming salamat.
Pag-akit po namin ng train, bibili po ako ng ticket. Sabi po nung teller, lumipat ako ng kabilang teller kasi meron po silang promo para po ma-avail namin yung promo nila. Bali po, 4 na ticket po, isa lang po yung binayaran namin. From Ortigas po to GMA Kamuning, 20 pesos lang po. 48 pesos po yung natipid namin. Maraming po salamat sa pamunuan po ng MRT sa libre po nilang sakay ngayong araw na po ito. Kasi we came from yung Ayala, sa Ayala. So ngayon very accommodating yung dun sa station doon, yung mga teller. Napaka bait nila. Tapos sabi nila yung pag daw family, so yung 3 free, yung isa lang magbabayad. So talagang very I was so thankful kasi talagang nakabawas ang babayaran namin, di ba? Kaya layo-layo pa naman namin. So maganda yung program kung kay BBM niya, maganda yan para lalo na yung mga they can really afford it, saka kayong nagmamadali, ganon. Kasi yung alam naman natin yung mode of transportation ng MRT mabilis compare sa bus, di ba? Malaki talagang advantages, malaki talagang kumbaga sa amin nagmamadali kami, mabilis. Yan po mga kababayan, yung atin pong narinig, good news. At talagang ibang klase at ang ating Bongbong Marcos, kapakanan talaga ng mga maliliit ang kanyang iniisip at isinasagawa. Gaya po ng bigas, marami mga Pilipino nakikinabang. At ito na lang po, itong libre. Paglinggo, libre yung 3, isa lang ang babayaran. Yan, tapos po ay na-postpone po itong sasaayos ng EDSA dahil nga siguro maraming kumbaga inuulat sa ating Pangulong Bongbong Marcos na maraming mapeperwisyo. Kaya naman pag-aaralang mabuti itong rehabilitasyon ng EDSA. Yan ang ganyan po mga kababayan. Salamat po sa inyong pong pakikinig. Huwag niyo pong kalimutan mag-like at mag-subscribe dito sa ating programa. At muli po, gaya ng aking sinasabi mga kababayan, sa araw-araw na lumilipas sa ating paggawa, sa ating buhay, huwag po natin kalimutan na magpasalamat sa Diyos na may lalang. Bye-bye po.